King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 701. Pagsubok. Kung ikukumpara sa iba pang maalamat na barko ng Pirate Sacred Land, maliit ang Ghost Ship. Ang tanging kasiya siya tungkol dito ay ang bilis nito. Ang laki ng mga metal na barko ng kaaway ay napakalaki, at mayroon silang malakas na puwersa sa pagkarga. Bago pa man sila makarating, niyayanig na ng alon ang barkong multo. Ang ating barko ay malamang na hindi makayanan ang kanilang pagsugod. Sabi ng batang demigod sa mahinang boses. Pagkatapos ay kinausap ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader. Iwanan ang iba pang mga barko at umatake mula sa malayo. Whoosh! Agad na lumipad sa himpapawid ang Ghost Ship sa pagtatangkang iwasan ang shockwaves mula sa sagupaan ng dalawang domain level kings. Boom! 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 Nagsimulang magsagupaan ang mga barko sa ibaba, at nagsimulang lumaban ang mga pirata. Zhao Feng, umaasa ako sa iyo. Hahawakan ko ang Metallic Turtle King. Mensahe ng lalaking gininto ang buhok habang nakikipaglaban sa itaas. Sige. Tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo. Ang dahilan kung bakit naglakasloob ang lalaking may gininto ang buhok na makipaglaban sa Metallic Turtle King ay dahil kasama niya si Zhao Feng, isang bagong Pirate King, at mukhang hindi alam ng Metallic Turtle King. So, ang Ghost Ship ay sobrang maliksi nang bumaba ito mula sa himpapawid at pinakawalan ang Ghost Corps First Array, na umatake sa Metallic Turtle King mula sa kabilang direksyon. Ang Ghost Corps First Array ay bumuo ng hindi mabilang na mga galame na gawa sa maitim na usok habang umaatake ito. Arg! Kapag nahawakan ng sinumang normal na pirata ang usok ng bangkay ng multo, sila ay magiging puddle ng dugo, at ang kanilang diwa at kaluluwa ay maa-absorb ng Ghost Corps First Array. Lalong lalakas ang Ghost Corps First Array habang nilalamon nito ang dugo at asensya ng mga pirata na ito. Matapos masipsip ang napakaraming karne mula sa Ancient Dream Realm, ang potensyal ng mga Ghost Corpses ay tumaas ng husto. Golden Emperor Fist. Ginamit ng batang demigod ang kanyang 3 taong gulang na katawan upang maglunsad ng pag-atake sa ilang mga pirata. Ang mga nasa ibaba ng Void God Realm ay walang kakayahang lumaban sa lahat laban sa batang demigod. Patayin. Ang Skeletal Division Leader ay parang mga ani ng dugo at laman. Walang nakapidyo dito. Kahit na ang Ghost Ship ay hindi masyadong malaki, ito ay lubhang maliksi, at lahat ng mga pirata ay natakot. 2 half-step na kings ang namuno sa isang grupo ng mga eksperto at sinubukang sumakay sa Ghost Ship upang patayin ang array handler, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Sa halip, naging pagkain sila ng Ghost Corps First Array. Dahil sa sitwasyon sa ibaba, nagbago ang ekspresyon ng Metallic Turtle King, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Narinig niya na may bagong Pirate King na sumali sa Cold Moon King, ngunit ang kanyang Divine Sense ay walang nakitang ibang Void God Realm King sa mga barko ng mga kaaway. Lightning Wings Wind Flash. Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan. Sobrang bilis. Nagbago ang ekspresyon ng Metallic Turtle King. Sa isang kisap mata, dumating na ang may-ari ng mga pakpak. Scarlet Destruction Whirlwind. Nagpatawag si Zhao Feng ng Scarlet Destruction Whirlwind habang umaakyat siya sa spatial domain ng Metallic Turtle King, na isang metallic zone ng kadiliman. Ding-ding. Pang. Pang. Ang lahat ng mga pag-atake na pumasok sa spatial domain ng Metallic Turtle King ay tila napigilan ng isang higanteng metal na pader. Boom. Sa ilalim ng nagniningas na ipoypo, ang figure ng Metallic Turtle King ay napilitang pabalaykan ng 12-dosenang metro habang lumilipad ang mga spark mula sa kanyang armor. Anong makapangyarihang depensa? Gaya ng inaasahan sa isang taong pinangalan ng Metallic Turtle King. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na matigilan. Ang Scarlet Destruction Whirlwind na nilikha niya ay nagawang masaktan ng husto ang mga normal na hari, ngunit wala itong nagawa sa Metallic Turtle King. Golden Ring Domain. Hindi mabilang na mga gintong singsing ang nagsimulang lumitaw sa paligid ng lalaking may gininto ang buhok at bumuo ng isang spatial domain. Ang mga gintong singsing na ito ay lubhang kapansin-pansin habang sila ay patuloy na umiikot, na lumilikha ng mga kislap na lumilipad kung saan-saan habang sila ay nagsasalpukan laban sa sakop ng Metallic Turtle King. Hayaan akong subukan ang aking Illusion Maze Domain. Naisip ni Zhao Feng. Napakalakas ng depensa ng Metallic Turtle King,
kaya maaari siyang kumilos bilang whetstone para kay Zhao Fang. Weng! Biglang gumalaw ang king intent ni Zhao Fang, at tila sumanib sa kalangitan ang isang mapangarapan at maulap na ilusyonaryong lungsod. Dahil ito ay isang sold out domain, ang domain ng iba pang dalawang hari ay hindi talaga nakaapekto sa illusion maze domain ni Zhao Fang. Nayanig ang puso ng Metallic Turtle King, at naramdaman niyang para siyang nasa isang maze na puno ng ambon. Hindi niya nakita ang mga pag-atake ng lalaking may gininto ang buhok o ni Zhao Fang, hinarang ng illusion maze domain ang kanyang sentido. Ito ay isang pambihirang sold-out domain. Bahagyang nagulat ang lalaking may gininto ang buhok, ngunit hindi siya nagpahuli sa kanyang mga pag-atake. Restrict. Ang spatial domain ng lalaking may gininto ang buhok ay naglabas ng mga nakasisilaw na gintong singsing kasama ng mga arko ng kidlat na nakakulong sa Metallic Turtle King. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon kung saan ang dalawang spatial domain ay nag-aaway sa isa't isa, mahirap para sa kanya na matrap ang Metallic Turtle King, ngunit ngayon ay magagawa nito sa tulong ni Zhao Fang. Shua! Mabilis na inalis ni Zhao Fang ang illusion maze domain at pinalamutian ang isang Scarlet Destruction Blade sa kanyang kamay, na naglabas ng nakakapasong aura habang ito ay lumalas patungo sa ulo ng Metallic Turtle King. Boom! Sumigaw ang Metallic Turtle King habang may natitira sa kanyang helmet, at ang nasusunog na epekto ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagsimulang bumagsak sa kanyang katawan. Kasabay nito, pinaikot ng lalaking may gintong buhok ang mga gintong singsing, na nagsimulang umikot sa paligid ng Metallic Turtle King na parang matalim na talam. Ang Metallic Turtle King ay agad na nilagay sa defensive, at ginamit lamang ni Zhao Fang ang kanyang domain para sa isang hininga o dalawa bago ito iniwan. Break. Umungal ang Metallic Turtle King habang ang kanyang metal-ikong domain ay naglabas ng hindi mabilang na mga pader na metal na nagtulak palayo sa mga paghihigpit ng lalaking may gininto ang buhok. Ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Fang ay pumutok habang umiiwas siya sa counter-attack ng spatial domain. Napaatras ang lalaking may gininto ang buhok, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang paggamit ng illusion maze domain. Tahimik na nakabuo si Zhao Fang ng isa pang Scarlet Destruction Whirlwind, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang tipak ng hindi namamatay at walang kamatayang God Tribulation Lightning sa gitna. Pumunta ka. Pinasok ng Ipoipo ang mga kapintasan ng Metallic Turtle King pagkatapos niyang gamitin ang kanyang spatial domain, at ito ay diretsong pumasok. Bumuntong hininga ang Metallic Turtle King matapos makatakas sa mga paghihigpit, at hindi niya inilagay ang Scarlet Destruction Ipoipo sa kanyang mga mata. Bam! Ang Scarlet Destruction Whirlwind ay may ibang aura kaysa dati. Ano? Nagsimulang mabasag ang metallic domain ng Metallic Turtle King, at ang aura ng destruction ay bumagsak sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang mukha ng Metallic Turtle King ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Zhao Fang na hindi makapaniwala. Tumagas ang dugo sa kanyang bibig, at ang lalaking gininto ang buhok ay tumigil din. Ang pag-atake ni Zhao Fang ngayon ay kritikal na nasugatan ang Metallic Turtle King sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang kapintasan. Ang depensa ng Metallic Turtle King ay kabilang sa tuktok ng 18 Corners Pirate Kings, at kahit na ang isang domain level king na nagtatrabaho kasama ng tatlong normal na hari ay hindi siya maaaring masaktan ng husto. Hindi alam ng lalaking may gininto ang buhok na ang aktwal na dahilan kung bakit maaaring masaktan ng husto ni Zhao Fang ang Metallic Turtle King sa isang suntok ay hindi dahil ang pag-atake ay pumasok sa kanyang kapintasan, ngunit dahil sa God Tribulation Lightning. Ang isang maliit na bahagi lamang nito ay nagpapataas ng kapangyarihan ni Zhao Fang sa isang ganap na bagong antas. Hindi masama. Tumanggo si Zhao Fang sa kanyang ulo. Sinubukan niya ang illusion maze domain at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning laban sa Metallic Turtle King. Kung ipinagpatuloy niya ang paggamit ng illusion maze domain ng mas matagal, ang Metallic Turtle King ay malamang na namatay na, at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay mas nakakagulat. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Metallic Turtle King ay dalubhasa sa depensa, ngayon lang siya namatay. Hihihi, Metallic Turtle King, ang isang araw na tulad nito ay maaaring mangyari kahit sa iyo. Hindi ito masyadong inisip ng lalaking may gininto ang buhok. Ginamit niya ang kanyang spatial domain para patuloy na atakehin ang Metallic Turtle King.
Ginamit din ni Zhao Feng ang kanyang Wings of Wind and Lightning at nagpakawalan ng mga pag-atake patungo sa Metallic Turtle King. Nagutos ang Metallic Turtle King na umatras. Sa kanyang pag-atres, ang Metallic Turtle King ay labis na nag-iingat sa mga pag-atake ni Zhao Feng at nakatutok sa pagtatanggol laban sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang mga pagsubok, hindi ginamit ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning o ng Illusion Maze Domain. Ginamit ni Zhao Feng ang Wings of Wind at Lightning para habulin ng malapitan ang Metallic Turtle King. Scarlet Destruction Wind Lightning. Nagpadala si Zhao Feng ng kamao na bumuo ng isang layer ng hangin at kidlat sa hangin. Umugang ang kidlat at umihip ang hangin. Siya ang gumawa ng outline ng pangalawang domain. Parehong nabigla ang lalaking may gintong buhok at ang Metallic Turtle King. Si Zhao Feng ay mayroon ng perpektong Dao Soul Domain, at ngayon ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng outline ng isang Wind Lightning Domain. Ang Wind Lightning Domain ay isa lamang malabong domain na maaari lamang magpapataas ng aking lakas sa pakikipaglaban ng 10%, bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, gusto niyang patalasin ang kanyang Wind Lightning Domain sa pamamagitan ng paggamit nito sa Metallic Turtle King. Kung pagsasamahin ko ang aking mga special na domain, ang mga normal na domain level kings ay malamang na hindi ako makakapareha. Labis na nasasabik si Zhao Feng, ngunit sa ngayon, kakagawa lang niya ng mga outline ng Wind Lightning Domain. Dahil wala siyang dati ng teknik na pagbabasehan ang domain, medyo mas mahirap para sa kanya, at malamang na kailangan pa niya ng ilang buwan, ngunit hindi ka panipaniwala iyon para sa normal na kings. Kailangang malaman ng isa na ang kaluluwa, layunin, kaliwanagan, at pag-unawa sa Space of Normal Kings ay lahat ng mga salik na maaaring magresulta sa isang bottleneck na tumatagal ng ilang daang taon. Tumakbo. Ang Metallic Turtle King ay sumulyap kay Zhao Feng ng malalim bago magbigay ng utos. Masasabi niya na ginagamit lamang siya ni Zhao Feng bilang isang bato. Ang Zhao Feng na ito ay nagtitimpi pa rin. Nagsalubong ang mga kilay ng gininto ang buhok na lalaki, at bahagya siyang nalungkot sa pagtugis. Kung medyo seryoso si Zhao Feng, posibleng mapatay nila ang Metallic Turtle King. Nagpatuloy ang paghabol ng dalawa, at naging dahilan ng pagsigaw ng Metallic Turtle King. Sa kanilang paghabol, sinubukan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang mga diskarte sa Wind Lightning upang malikha ang kanyang Wind Lightning Domain sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Sa ngayon, one-sided din ang laban sa ibaba. Pinapatay ng ghost ship ang lahat ng nasa landas nito at nilalamon ang diwa ng maraming pirata. Mahusay. Ang ilan sa mga ghost corpses ay umabot na sa middle stage small origin core realm. Nasasabik ang Skeletal Division Leader habang pinapanood ang paglaki ng mga ghost corpses. Napagpasyahan na ang labanan, at nakuha ng batang demigod ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa bloodline. Habang hinahabol ng lalaking may gininto ang buhok at ni Zhao Feng ang Metallic Turtle King. Mga sir, hindi maganda ang sitwasyon. Nakasalubong ng Cold Moon King ang Dark Dragon King at tinambangan. Isang berdeng ilaw ang mabilis na lumipad. Dark Dragon King. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking may gininto ang buhok, at hindi na siya nag-abalang habulin pa ang Metallic Turtle King. Malubhang nasugatan ang Metallic Turtle King, at hindi na niya mababawi ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban sa loob ng maikling panahon, kaya hindi na siya nagbanta. Si Zhao Feng ay mukhang bahagyang nanghinayang habang ang Metallic Turtle King ay tumakas. Bagamat si Zhao Feng ay hindi naging all out, gusto niyang dahan-dahang gilingin ang Metallic Turtle King at pagkatapos ay patayin siya gamit ang Skylock ang bow sa kritikal na sandali. Zhao Feng, tutulungan natin ang Cold Moon King. Mangyaring maging mas seryoso sa darating na labanan. Puno ng solemna at bakas ng pagmamakaawa ang boses ng lalaking may gininto ang buhok. King of Gods, Kabanata 702. Patuloy na pagpatay sa mga hari. Zhao Feng, tutulungan natin ang Cold Moon King. Mangyaring maging mas seryoso sa darating na labanan. Dahil sa sinabi ng lalaking may gininto ang buhok, awkward na tumanggaw si Zhao Feng sa kanyang ulo. Sa laban ngayon, sinusubok lang niya ang kanyang kakayahan at iniisip kung paano gamitin ang kanyang spatial domain at ang kanyang God Lightning Tribulation Intent sa halip na tumuon sa aktwal na pagpatay sa kalaban, kung hindi,
ang kanilang pinagsamang puwersa ay may 70 hanggang 80% na posibilidad na mapatay ang Metallic Turtle King. Tara na at iligtas natin ang Cold Moon King. Ang gintong buhok na lalaki ay naging isang bahid ng gintong liwanag at lumipad patungo sa kanyang kinalalagyan. Shua. Ang isang pares ng Wings of Wind at Lightning ay kumikislap sa likod ni Zhao Fang, at agad niyang naabutan ang lalaking may gininto ang buhok. Zhao Fang, mas mabilis ka. Iligtas mo muna ang Cold Moon King. Mapilit na sabi ng lalaking may gintong buhok. Bagamat ngumiti siya at kumilos ng may kumpiyansa sa paligid ng Cold Moon King, mahal niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at alam niya na ang Wind Lightning Inheritance ni Zhao Fang ay nagbigay sa kanya ng bilis na mas mataas kaysa sa kanya. Sige. Tumingin ng malalim si Zhao Fang sa lalaking may gintong buhok na may paggalang. Dahil sa kanyang sinseridad at bahagyang pagmamakaawa, hindi bibiguin ni Zhao Fang ang lalaking may gininto ang buhok. Kahit na si Zhao Fang ay sumapi pa lamang sa puwersa ng Cold Moon King, ibibigay niya sa kanya ang suportang kailangan niya. Lightning Wings Wind Flash. Isang arko ng kidlat ang kumislap sa walang limitasyong karagatan, na madaling nalampasan ang lalaking may gininto ang buhok. Sobrang bilis. Tuwang-tuwa ang lalaking may gintong buhok. Kahit na siya ay isang domain level king, ang bilis ni Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa kanya. Zhao Fang, ikaw ang bahala. Ang lalaking may gininto ang buhok ay tumingin sa sinag ng liwanag na palayo ng palayo. 12,000 milya ang layo, kung saan ang mga barko na may iba't ibang laki ay nakikipaglaban sa walang limitasyong karagatan. Cold Moon King, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Isang nangingibabaw at nakakalaso na boses ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa habang nagsasalpukan ang magnificent powers. Sa himpapawid sa itaas ng walang limitasyong karagatan, ang perpektong figure ng Cold Moon King ay nagpadala ng malamig na sword beam na parang liwanag ng buwan, na bumubuo ng malamig na ice cold whirlwind. Tinakpan ng ipoy-po ng mga espada at talam ang lahat sa loob ng 10 milya, pinuputol ang lahat habang hinaharangan ang mga pag-atake ng kalaban sa parehong oras. Isang napakalaki at matipunong lalaki na nakasuot ng maitim na baluti na may hawak na halberd at nagwasak ng mga makikinang na arko. Sa bawat oras na gumagalaw ang halberd, ang madilim na domain level na apoy ay sumasabog na parang mga bulkan. Ang Dark Dragon King ay walang kapantay. Sasakupan niya ang 18 corners. Malakas na hiyawan ang nanggaling sa mga pirata sa ibaba. Hindi karaniwan ang bloodline at katawan ng Dark Dragon King, at ginamit niya ang kanyang halberd para sugpuin ang iba sa pamamagitan ng puwersa. Cold Moon Chicks, masunuring naging may bahay ng Dark Dragon King. Isang elder na nakasuot ng kulay abong damit ang kumaway ng iskarlate gintong latigo at lumikha ng hindi mabilang na mga anino na imahe ng mga dragon at ahas na dumaan patungo sa figure ng Cold Moon King. Ang elder na ito ay isang domain level king, at kahit na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng Cold Moon King o ng Dark Dragon King, ang kanyang iskarlate gintong latigo ay lubhang nakamamatay, at marami siyang karanasan sa isang suporta. Ang Cold Moon King ay dalubhasa sa bilis, mga espada, at mga talam. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay lubos na napigilan ng matanda sa kulay abong damit, at ang Dark Dragon King ay may malakas na kapangyarihan. Mayroon din siyang makapangyarihang pamana ng bloodline na nagpapahintulot sa kanya na duminahin ang mga tao ng may napakalaking puwersa. Ang Cold Moon King ay magiging isang malaking dehado kung kailangan niyang patuloy na makipagsagupaan sa Dark Dragon King ng direkta. Hihihi, Dark Dragon King, huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal ang Cold Moon King. Siya ay tinamaan ng aking soft poisonous god odor, na nakakaapekto sa kaluluwa. Maging ang Pictier Kings ay mahuhulog dito kung hindi sila handa laban dito. Tumawa ang matanda na nakasuot ng kulay abong damit, at hindi niya maiwasang mapalunok habang tinitingnan ang perpektong katawan ng Cold Moon King. Ano ang nangyayari, aking katawan? Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ng Cold Moon King, at naramdaman niya ang pamamanhid na sensasyon na bumalot sa kanyang katawan. Bastos. Angal niya. Nagawa niyang pigilan ang soft poisonous god odor, ngunit gumugol siya ng kaunting lakas para gawin iyon. Sa oras na kinuha ang paggawa ng tsaa, tumaas ang bilis ng kanyang paghinga. Cold Moon King. Puno ng pag-aalala ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki sa ibaba.
Hihihi. Ang kalaban mo ay ako. Lumitaw ang isang kaakit-akit na nakatatandang babaeng nakasuot ng kulay ube na damit. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng Void God Realm, at ang outline ng isang spatial domain ay lumitaw sa kanyang paligid. Ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Napakahirap para sa kanya na labanan ang babaeng nakasuot ng lila. Palagi siyang defensive, kaya hindi niya natulungan ang Cold Moon King. Longbeard, dapat sumuko ka na lang. Ang Cold Moon King ay tinamaan ng soft poisonous god odor at mahuhuli ng buhay ng Dark Dragon King sa loob ng oras na kinakailangan upang makagawa ng tsaa. Hehe. Lahat ng Pirate Kings ay inaabangan ang kagandahan ng Cold Moon King. Gumamit ang babaeng naka-purple na nakasuot ng mga salita upang lumikha ng higit pang pressure, at tila bumuhos ang apoy mula sa nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang mga reinforcement, kaya kahit natalo ako, may pag-asa pa rin, naisip ni Longbeard. Mga reinforcement. Tila alam ng babaeng naka-purple ang iniisip niya at nagsimulang tumawa. Hindi madaling talunin ang Metallic Turtle King. Kahit na dumating ang iyong mga reinforcement, huli na. Metallic Turtle King. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na mahabang balbas. Hindi niya inaasahan na ang Metallic Turtle King ay sumali sa Dark Dragon King. Nagpatuloy ang labanan, at nagsimulang maging dehado ang puwersa ng Cold Moon King. Isinasantabi ang Void God Realm Kings, maging ang kanilang mga barko ay hindi kasing lakas ng Dark Dragon King. Matagal nang nagplano ang Dark Dragon King, at naglabas siya ng maraming tropa. Ding-ding. Pang! Ikinumpas ng Cold Moon King ang kanyang talon at espada habang ang kanyang perpektong katawan ay kumikislap sa walang limitasyong karagatan, ngunit ang kanyang paggalaw ay mahigpit na pinigilan ng matanda na may kulay abong damit. Ang mas masahol pa ay nadagdagan ng soft poisonous god odor ang kanyang pagkonsumo ng enerhiya, at hindi na siya kasing liksi o kasing bilis ng dati. Kung hindi dahil doon, makakatakas man lang siya kung hindi siya kalaban ng mga ito. Ngunit ngayon ang tanging paraan para makatakas ay ang maghintay ng mga reinforcement. Lumipas ang kalahating oras sa paggawa ng tsaa, at ang bilis ng paghinga ng Cold Moon King ay tumaas ng husto. Siya ay nababalot ng pawis, at ang kanyang mga paa ay namamanhid. May hiwa sa kanyang binti, na nagpapakita ng isang kaakit-akit na binti. Kailangan ko siyang mahuli ng buhay. Hindi itinago ng Dark Dragon King ang alinman sa kanyang pagnanasa. Ilang oras na lang at nawala ang Cold Moon King. Shua! Isang arko ng kidlat ang biglang lumitaw sa malayo. Iyon. Ilang Void God Realm Kings ang agad na nakadama nito. Ang isang pares ng wings at wind at lightning ay agad na nagsara sa larangan ng digmaan. Narito na ang mga reinforcement. Bulalas ng medyo may edad na mahabang balbas. Ang bagong dating ay si Zhao Fang, at hindi nagtagal ay nabigo si Longbeard. Kung tutuusin, si Zhao Fang ay hindi isang domain level king, kaya kahit na sumali siya, hindi niya kayang baguhin. Mabilis siya, ngunit hindi pa siya isang hari. Hahaha. Isa pang tao ang namamatay. Tumigil lahat ang mga pirata ng Dark Dragon King bago humagalpak sa tawa. Lightning Wings Wind Flash. Si Zhao Fang ay naging isang flash ng liwanag at pumasok sa away. Hindi siya agad tumulong sa Cold Moon King. Shua! Ang kislap ng liwanag ay bumaril patungo sa babaeng naka-purple, at nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung nagawa nilang tapusin siya ng mabilis, maaaring suportahan ng dalawang king level na mandirigma ang Cold Moon King. Malamig na ngumisi ang babaeng naka-purple. Hindi niya hahayaan ang kanyang kalaban na gawin ang gusto niya, at isang malabong lilang liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Narinig na niya noon ang bagong Pirate King na ito, at kahit na umasa siya sa swerte para patayin ang Dark Snake King, tiyak na mayroon siyang ilang kasanayan. Kasabay nito, ang Dark Dragon King at ang Elder na nakasuot ng kulay abong damit ay nadagdagan ang bilis ng pag-atake. Mamatay. Mas mabilis si Zhao Fang kaysa sa inaakala nila nang bumuo siya ng Scarlet Destruction Blade sa kanyang kamay at sumugod sa kanyang kalaban. Ang babaeng naka-purple ay puno ng panunuya. Inihanda na niya ang balangkas ng kanyang spatial domain. Gusto mo bang tapusin ako ng mabilis? Imposible.
Ngunit sa susunod na sandali, ang isip ng babaeng naka-purple ay nanginginig, at siya ay tumili. Illusion Maze Domain. Isang maulap na ilusyon ang napuno ng hangin, at ang babaeng nasa lilang pandama ay mahigpit na pinaghihigpitan. Hindi niya makita kung saan sisalakay si Zhao Fang, at ipinakita niya ang isang depekto sa kanyang pagkataranta. Whoosh! Isang higanteng talam ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang pumasok sa babae sa bahid ng purple at hiniwa pasulong. Walang sino man ang nakadama ng immortal at walang kamatayang aura ng God Tribulation Lightning mula sa talam. Arg! Ang babaeng naka-purple ay napasigaw habang siya ay nahati sa dalawa at naging isang tumpok ng abo mula sa nagniningas na wind lightning. Ang kapangyarihan ng Scarlet Destruction Blade ay napaka-condensed, at ang layunin ng God Tribulation Lightning ay pinagsama-sama dito. Kahit na ang kaluluwa ng babae ay nasunog sa wala. Ano? Nanlalaki ang mga mata ni Longbeard nang makita niyang namatay ang babaeng naka-purple. Isang galaw lang ay nakapatay na ng isang hari. Naging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa ekspresyon ng kaibigan at kalaban. Paano? Ang Dark Dragon King at ang nakatatandang kulay abo ay natigilan din. Shua! Isang kislap ng liwanag ang tumalsik patungo sa kalangitan sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Sobrang bilis. Ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki ay nawalan na ng malay kay Zhao Fang. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhao Fang matapos patayin ang babae na naka-purple habang dumiretso siya sa dalawang hari sa ere. Siya ay kidlat mabilis habang siya ay pumunta para sa pagpatay. Mag-ingat ka, bulalas ng Dark Dragon King. Ang sinag ng liwanag ay umaakyat patungo sa nakatatandang kulay abo na humahadlang sa Cold Moon King. Ang puso ng nakatatandang kulay abo ay nanginginig, at naramdaman niya ang lamig na kumalat sa kanyang katawan sa sandaling handa na siya. Lightning Wings Flying Technique. Ang liwanag ay nagpakawala ng isang arco ng kidlat na tumama patungo sa matanda na kulay abo. Masyadong mabilis. Bago pa man makapag-react ang nakatatandang kulay abo, ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa ng Scarlet Destruction Lightning Wings. Hindi lamang ginamit ni Zhao Fang ang Lightning Wings Flying Technique, ginamit din niya ang Wind Lightning Wings Slash. Ang mga diskarte sa opens iba ng Wings of Wind at Lightning ay mas mabilis, mas mabangis, at mas malakas. Higit pa rito, pinagsama rin ni Zhao Fang ang layunin ng God Tribulation Lightning sa kanyang pag-atake. Arg! Napasigaw ang nakatatandang kulay abo habang nawasak ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang Yuan Soul, sa hugis ng isang malabong gininto ang tao, ay tumalsik sa hangin gamit ang kanyang King Intent. Gayunpaman, bago pa man siya makalabas ng ilang dose-dosenang yarda, naramdaman niya ang isang nakatusok na lamig sa kanya. Skylock ang bow. Isang maitim na silver bow ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Isang gintong arrow ang namuo at pinakawalan. Beng! Habang ito ay bumaril sa kalangitan. Boom! Ang gintong arrow ay agad na tumagos sa Yuan Soul ng matanda na nakakulay abo. King of Gods, Kabanata 703. Kombinasyon. Sa isang malakas na pagsabog, ang elder sa Yuan Soul ng kulay abo ay sumambulat sa libu-libong piraso. Ang Skylock ang bow ay isang bangungot na perpektong sumalungat sa Yuan Souls. Sa pamamagitan ng Dark Heart Seed, nakipag-ugnayan si Zhao Fang sa Skeletal Division Leader at nakuha ang Ghost Ship upang kolektahin ang sirang kaluluwa at laman ng namatay na hari at gawin ang Ghost Corpse Cursed Array na sumipsep sa kanila. Sa sandaling ito, kapwa ang kaibigan at kalaban ay natigilan. Ang mga ekspresyon ng mga pirata sa panig ng Dark Dragon King ay napuno ng takot habang nakatingin sila sa kabataang may pares ng mga pakpak. Huminga ng malamig si Longbeard. Nakita niya ng malinaw ang buong proseso. Pinatay ni Zhao Fang ang babae na naka-purple sa isang galaw lang at nawala sa susunod na sandali. Bago pa man makapag-react ang nakatatandang kulay abo, gumamit si Zhao Fang ng mas mabilis na bilis, ang Lightning Wings Flying Technique, at ang Wind Lightning Wings Slash para sirain ang kanyang pisikal na katawan, at bago pa man lumipad ang Yuan Soul ng Elder, natapos ang kanyang buhay ng Skylock ang bow. Ang buong proseso ay nangyari sa isang sandali lamang. Naramdaman ng mga pirata sa magkabilang panig ang isang instant pass bago napatay ang dalawang hari. Ang mabilis na labanang ito ay nahuli ng hindi sinasadya ng mga nasa panig ng Dark Dragon King. Brat!
Ikaw ang pumatay sa foster father ko. Ang mga lilang mata ng Dark Dragon King ay napuno ng puot at layuning pumatay. Ang relasyon sa pagitan ni Lord Darksnake at ng Dark Dragon King ay hindi pangkaraniwan. Ang Dark Dragon King ay isang ulila, at ang kanyang bloodline at talento ay natuklasan ni Lord Darksnake, na siyang nagpalaki sa kanya. Hindi siya binaygo ng Dark Dragon King, at naging isa siya sa pinakamalakas na pirata ng 18 Corners Pirate Sacred Land makalipas ang ilang daang taon. Skylocking Bow. Malamig na ngumisi si Zhao Fang habang binawi niya ang Skylocking Bow, at ang pangalawang gintong arrow ay bumaril patungo sa Dark Dragon King. Bagamat sinubukan ng Dark Dragon King na iwasan ang pag-atake, tinamaan pa rin siya. Ang kanyang spatial domain ay hindi pa maaaring magkatotoo, kaya hindi ito gaanong ginagamit laban sa Skylocking Bow. Whoosh! Sa isang crack, ang gintong arrow ay tumama sa lalamunan ng Dark Dragon King, ngunit ito ay nagkapira-piraso. Ang lakas ng katawan. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapakilos. Ang Dark Dragon King ay hindi lang isang pick-tier king, mayroon din siyang kakaibang bloodline. Sa sandaling iyon, hahaha, patayin. Ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas ay pumatay ng 12 ng mga pirata gamit ang kanyang king-level battle power. Kasabay nito, nagpakawala si Zhao Fang ng pangatlong arrow, na kumislap sa hangin at tumusok patungo sa ulo ng Dark Dragon King. Ang Dark Dragon King ay umungal, ngunit siya ay nasugatan pa rin kahit na ginamit niya ang kanyang domain at ang kanyang bloodline. Unique Cold Moon Essence. Ikan-away ng Cold Moon King ang kanyang espada at talam, nagpadala ng malamig na sinag ng liwanag na tumama sa Dark Dragon King. Deng deng deng. Napaatras ang Dark Dragon King, habang lumitaw ang maliliit na bitek at dugo sa kanyang baluti. Nakakatakot na opensa. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang magsaya. Sa tatlong pangunahing figurehead na pirates, ang Cold Moon King ang may pinakamabilis na bilis at pinakamalakas na opensa. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki ay nakipaglaban din. Kinailangang labanan ng Dark Dragon King ang tatlong king level na eksperto ng sabay-sabay. Ang Skylocking Bow ay gumagamit ng masyadong maraming enerhiya. Ang Dark Silver Bow ni Zhao Fang ay nawala at napalitan ng isang Scarlet Destruction Wind Lightning Whip na kumikislap sa hangin na parang ahas. Nang walang anumang suporta, ang Dark Dragon King ay agad na dahado. Humanda sa pag-atres. Utos ng Dark Dragon King. Makalipas ang ilang sandali. Whoosh! Isang gininto ang kislap ng liwanag at isang magnificent power ang lumipad sa hangin. Ito ay ang gininto ang buhok na lalaki. Isa pang domain level king, ang mukha ng Dark Dragon King ay malungkot, at nagsimula siyang umatras sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan kasama ang kanyang natitirang mga sakop. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagsimula ng magkabisa ang soft poison god smell, at hindi siya nagawang habulin ng Cold Moon King. Sinubukan siyang habulin ni Zhao Fang. Nililigawan mo si kamatayan. Ang halberd ng Dark Dragon King ay nagpadala ng isang dark purple slash na nakondensed mula sa kanyang domain. Shua! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Wings of Wind and Lightning para umiwas, ngunit nasugatan pa rin siya sa sobrang lakas. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihang labanan ng isang pick-tier king. Nakilala ni Zhao Fang ang puwang nang makipaglaban siya sa Cold Moon King. Kung tutuusin, hindi pa siya nagiging hari, kaya wala siyang pundasyon para labanan ang isang pick-tier king. So, isang ghost ship ang dumating mula sa likuran at nagsimulang lumunin ang diwan ng mga patay na hari. Zhao Fang, salamat. Isang pambihirang ekspresyon ng pasasalamat ang lumitaw sa mukha ng Cold Moon King, at ibinigay niya kay Zhao Fang ang mga samsam sa digmaan mula sa dalawang namatay na hari. Hindi tumanggi si Zhao Fang, habang ang lalaking may gininto ang buhok ay nag-click sa kanyang dila. 2 hari ang pinatay ni Zhao Fang. Pagdating niya, umikot na ang tubig. Hindi niya inaasahan na kaya ni Zhao Fang na patayin ang 2 hari ng ganoon kabilis. Ang mga puwersa ng Cold Moon King ay nagsimulang mag-counterattack at pinatay ang mga puwersa ng Dark Dragon King. Dahil kailangan ng Cold Moon King na tanggalin ang soft poisonous god odor, hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng labanang ito, kumalat ang kanyang pangalan sa buong 18 Corners Pirate Sacred Land,
at ang tagumpay laban sa isa pa sa mga pangunahing figurehead ay nagpasikat sa kanya. Sa loob ng kalahating buwan, isa pang Domain Level King at 3 normal na hari ang sumali sa Cold Moon King. Nagsimulang lumaki ang puwersa ng Cold Moon King, at mayroon na siyang 4 na Pirate King token. Hanggat makakaipon pa sila ng 5, mabubuksan ng Cold Moon King ang pirata na Emperor Sacred Land. Ang kanyang puwersa ay nagsimulang mabilis na lumawak, at sa panahong ito, bumalik si Zhao Feng sa Ghost Ship at nagsimulang pumasok sa isang estado ng pag-unawa. Pagkatapos ng laban, nailabas ang potensyal ni Zhao Feng, at nagkaroon siya ng karagdagang paliwanag. Sa Purple Soul Sea, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagsipsip ng God Tribulation Lightning. Mayroon na siyang 2 tipak ng God Tribulation Lightning, ngunit kumpara sa 1,000 yarda na lapad na Soul Sea, ito ay napakaliit. Gayunpaman, ang God Tribulation Lightning ay tumulong sa Scarlet Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng. Sa araw na ito, muling pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Uminom siya ng isang malaking lagok ng tubig, na ngayon ay may napakaliit na epekto sa kanyang katawan at kaluluwa. Hanggat ang mga hayop na malapit sa tubig ay hindi magkakagrupo, madali silang mapangalagaan ni Zhao Feng. Ang susunod kong layunin ay ang pumasok sa kagubatan at siyasatin ito. Lumingon ang mga mata ni Zhao Feng sa kagubatan sa tapat ng damo. Ang kagubatan ay magkakaroon ng mas malalakas na hayop at marahil ilang prutas. Ang aura sa loob ng Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nasa True Lord rank, kaya maaaring makita na ang epekto ng mga prutas ay magiging mas malakas. Si Zhao Feng ay nagsimulang magtungo sa kagubatan. Siyempre, hindi siya nagmamadali. Araw-araw lang siyang napupunta sa isang tiyak na distansya dahil hindi ito ligtas sa Ancient Dream Realm. Ang mga puwersa ng Cold Moon King ay nakikipaglaban araw-araw habang sila ay patungo sa gitna ng Pirate Sacred Land. Mayroong paminsan-minsang maliit na gawain na kailangan ni Zhao Feng, at ang batang demigod at skeletal division leader ay sapat na upang hawakan ang karamihan ng mga bagay. Gayunpaman, nangangahulugan pa rin iyon na kailangan ni Zhao Feng na sumuko sa paggalugad sa kagubatan sa ngayon, kaya ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang Wind Lightning Inheritance at isama ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning dito. Sa isang tiyak na araw, ang Cold Moon King ay tumawag para sa isang emergency na pagtitipon. Ang puwersa ng Giant Shark King ay lumalapit na sa ating teritoryo. Nagsimulang magpaliwanag ang nasa katanghaliang gulang na may mahabang balbas. Ang Giant Shark King ay isa rin sa 3 pangunahing figure, at siya ang pinakamalakas sa 3. Medyo alam ni Zhao Feng ang tungkol sa taong ito. Ang Giant Shark King ay may bloodline ng mga sinaunang Keiteng, at mayroon siyang mahusay na depensa at lakas sa labanan. Sa simula, ang kanyang puwersa ang pinakamalakas sa 3 pangunahing figurehead, ngunit ngayong natalo na ng Cold Moon King ang Dark Dragon King, sapat na ang kanyang puwersa para makipaglaban ng direkta sa Giant Shark King. Ang labanang ito ay magiging lubhang nakamamatay, ngunit hanggat tayo ay nanalo, tayo ay magiging mga pinuno ng 18 Corners Sacred Land. Inilibot ng tingin ng Cold Moon King ang paligid, at ang kanyang boses ay solemn ng ngunit puno ng hangarin sa labanan. Tapusin ang Giant Shark King at pamunuan ang 18 Corners Canyon. Natalo ko na ang Dark Dragon King. Tapusin na rin natin ang Giant Shark King. Lumakas ang hangarin sa labanan mula sa gitnang itaas na antas ng mga pirata. Bilang mga pirata, sino sa kanila ang hindi uhaw sa dugo? Kung gusto nilang mamuhay ng matiwasay, hindi sana sila naging pirata. Umupo si Zhao Feng malapit sa Cold Moon King, at ang kanyang status ay maihahambing sa Domain Level Kings. Nagsimulang ayusin ng Cold Moon King ang kanyang mga tropa at gumawa ng planong salakayin ang Giant Shark King. Magulat. Mabilis na tumakbo ang isang pirata at iniabot ang isang token na hugis talam. Ito ay itinapon sa gilid ng Giant Shark King. Magalang nasabi ng pirata, at pinagsama ng Cold Moon King ang kanyang Divine Sense sa hugis talam na token. Ang mga tingin ng lahat ay nakatuon sa Cold Moon King, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago habang siya ay sumigaw. Katawa-tawa. My Lord, ano ang sinabi ng Giant Shark King? Huwag mo siyang pakialaman. Mag-away tayo. Ang mga pirata ay umuungal. Hindi. Ang Giant Shark King ay gustong makipag-alyansa sa atin.
Ang Cold Moon King ay may tame time na ekspresyon. Makipag-alyansa. Iminungkahi ng Giant Shark King na magsama-sama. Karamihan sa mga pirata ay hindi naiintindihan, habang si Zhao Fang ay nagsimulang mag-isip. Sa lakas niya, bakit kailangan niyang makipagtambol sa Cold Moon King? Sa lohikal na pagsasalita, dapat maglaban ang dalawang panig hanggang sa isa na lang ang mabuhay. Kailangan nating sumang-ayon sa mungkahing ito. Huminga ng malalim ang Cold Moon King, at naramdaman ng lahat ang isang solemn na nakapaligiran. Ano ang nagmungkahi ng Giant Shark King na magsama-sama? Nalaman ng panig ng Giant Shark King na ang Dark Dragon King ay humiling sa isang Void God Realm Emperor na makialam sa labanan para sa trono ng Pirate Emperor. Puno ng malamig na layunin ang Cold Moon King. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Lubos na kalokohan. Ang Dark Dragon King ay nangangahas na sumalungat sa mga patakaran ng Pirate Emperor. Nagsimulang pawisan ang lahat, at lahat sila ay labis na nagalit. Sa mga normal na sitwasyon, ang mga hari at emperor ay hindi makikialam sa pakikipaglaban para sa Pirate Emperor dahil hindi sila makapasok sa Pirate Emperor Sacred Land. Higit pa rito, labag ito sa mga patakaran ng Pirate Emperor. Ayon sa mga patakaran ng Pirate Emperor, ang mga aksyon ng Dark Dragon King ay mangangahulugan na ang buong Pirate Sacred Land ay susubukan na patayin siya. Hindi nakakagulat na ang Giant Shark King ay gustong makipag-alyansa sa atin. Galit na galit ang lahat ng mga pirata. Void God Realm Emperor. Tumaas ang rangkang ng laban na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 704. Emperor mo yun. Sa 18 Corners Canyon, ang mga pirata ay isang malaking grupo, tulad ng kanilang sariling bansa, at ang Pirate Emperor's inheritance ay kanila. Ang pakikipaglaban para sa Pirate Emperor ay palaging nagbabawal sa mga eksperto mula sa labas, lalo na sa Void God Realms. Kahit sinong nasa labas ng Kings at Emperors ay hindi makakapasok sa Pirate Emperor Inheritance Sacred Land. Tanging ang mga totoong Pirate Kings lamang ang makakakuha ng anumang kapalaran mula rito. Sa makatuwid, ang mga eksperto sa Void God Realm sa pangkalahatan ay hindi makikialam dahil wala silang nakuha mula dito. Higit pa rito, hindi maganda para sa kanilang pangalan kung makikipag-ugnayan sila sa isang grupo ng mga pirata. Sinong Emperor? Tanong ng mga pirata matapos ang isang round ng pagmumura. Kahit na ang mga Emperor ay nasa pinakamataas na Void God Realm, sila ay nireranggo pa rin. Kung ito ay isang Peak Emperor, kung gayon ito ay magiging mahirap, ngunit ang mga Peak Emperor ay karaniwang hindi gagawa ng mga bagay na tulad nito dahil wala silang nakuha mula dito. Malamang, ito ay si Emperor mo yun. Sabi ng Cold Moon King. Emperor mo yun. Ang ilan sa mga pirata na naruroon ay narinig ang pangalang ito habang ang iba ay hindi. Kaya siya yun. Si Emperor mo yun ay isang bagong emperor na kakapasok lang sa 10,000 Abyssal Islands Zone sa nakalipas na 100 taon. Wala siyang puwersa sa likod niya. Ungol ng medyo may edad na mahabang balbas. Si Emperor mo yun ay hindi sumapi sa anumang angkan o sekta, at hindi siya bahagi ng matuwid o masamang landas. Ito ay maliwanag na siya ay sumali sa Dark Dragon King. Tahimik at tahimik ang kapaligiran sa loob ng bulwagan. Malaki ang pressure na dala ng isang Emperor. Ang mga kaluluwa ng mga nasa tuktok na Void God Realm ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas, at ang kanilang lakas ay higit na mas malaki kaysa sa mas mahina na Void God Realm. Kaya't ang pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at emperor. Kailangan nating makipagtulungan sa Giant Shark King upang magkaroon ng anumang pag-asa na labanan ang isang Void God Realm Emperor. Bumantong hininga ang Cold Moon King. Ang mga pirata sa middle upper echelon sa loob ng hall ay walang sinabi. Bagamat maaaring may kaaway sila sa mga puwersa ng Giant Shark King, iyon ay isang panloob na pakikibaka, samantalang ang emperor na ito ay isang panlabas na kaaway. Sa walang limitasyong karagatan, ang mga puwersa ng Cold Moon King at ng Giant Shark King ay 200 milya ang pagitan at dahan-daang lumalapit sa isa't isa. Shua! 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 Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay 12-12 metro sa himpapawid habang nag-uusap sila sa isa't isa. Ang Giant Shark King ay mas malaki pa sa Dark Dragon King, at may maliit na sungay sa kanyang noo. Parang shell ang balat sa katawan niya.
Ang bloodline aura mula sa Giant Shark King ay malapit sa 10,000 ancient races. Pagsisiyasat ni Zhao Feng mula sa malayo. Sa tatlong pangunahing figurehead, ang Giant Shark King ang pinakamalakas. Natanggap ko ang balitang ito mula sa aking mga espesyaliya sa puwersa ng Dark Dragon King. Ito ay maaasahan, sabi ng Giant Shark King. Upang matiyak na hindi ito isang daya, inutusan ng Cold Moon King ang kanyang mga nasasakupan na siyasatin ang balita. Lahat ng tatlong pangunahing figurehead ay may mga espesyaliya sa puwersa ng bawat isa. Mahirap itago ang balita tungkol sa pagsali ng Emperor sa labas. Makalipas ang kalahating araw, matapos kumpirmahin ang pagiging lihay-timo ng balita, bumaba ang puso ng Cold Moon King. Sa mismong araw na iyon, ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay bumuo ng isang alyansa at ipinatawag ang iba pang Pirate Kings ng 18 Corners Sacred Land. Ang mga aksyon ng Dark Dragon King ay isang uri ng pagkakanulo sa Pirate Sacred Land. Ang Giant Shark King ay mayroong 2 domain level kings at 5 normal na kings, at nagdala siya ng kabuuang 4 na Pirate King token kasama niya. Ngayong nagsama na tayong dalawa, mayroon na tayong 8 Pirate King token. Kailangan lang natin ng isa pa para mabuksan ang Pirate Emperor Sacred Land. Nagsimulang mag-usap ang Cold Moon King at ang Giant Shark King. Dahil sa banta sa labas, kinailangan nilang magsama-sama, kaya madali silang nakakalap ng 8 Pirate King token. Hindi mahirap makuha ang huli. Nakangiting kumpiyansa ang Giant Shark King. Sa susunod na ilang araw, nagsimulang magtungo ang mga elite ng Giant Shark King at ng Cold Moon King sa kailaliman ng 18 Corners Canyon, at marami pang ibang pirata ang nagsimulang sumama sa kanila. Ang katotohanan na ang Giant Shark King at ang Cold Moon King ay nagsama-sama upang harapin ang isang kalaban sa labas ang nanalo sa kanilang mga puso. Sa loob lamang ng 2 araw, mayroon silang 9 na Pirate King token sa kanila, ngunit hindi sila nasiyahan. Ang pagkakanulo ng Dark Dragon King at ang pakikialam ng isang Void God Realm Emperor ay sumalungat sa mga patakaran ng Pirate Sacred Land, na naging sanhi ng maraming pirata na sumali sa kanilang alyansa. Sa ika-7 araw pagkatapos mabuo ng Giant Shark King at ng Cold Moon King ang kanilang kasunduan, ang ika-10 Pirate King token ay sumali sa alyansa. Mas maraming tao ang makapasok sa Sacred Land kung mas marami tayong Pirate King token. Ang mas importante, meron na tayong 10 ngayon, kaya kahit kolektahin ang natitirang 8, hindi sila makapasok. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay magkabalikat sa isa't isa. Ngayong natanggap na nila ang ika-10 Pirate King token, nagkaroon sila ng kalamangan. Kung gusto ng Dark Dragon King at ng kumpanyang pumasok sa Pirate Emperor Sacred Land, kailangan nilang puntahan sila. Pumunta tayo sa gitna ng 18 Corners. Nagtungo ang grupo sa direksyon ng sentro ng 18 Corners Canyon. Bawat sulok ay mayroong Pirate King na nagbabantay dito, at ang sentro ng 18 Corners ay ang Pirate Emperor Sacred Land. Sa ika-10 araw, ang puwersa ng 2 pangunahing figurehead ay pumasok sa gitna ng 18 Corners. Mayroon na silang 12 Pirate Kings token, 7 domain level kings, at halos 20 normal na kings. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 pick-tier kings. Ang ghost ship ni Zhao Feng ay napakaliit kumpara sa iba pang malalaking barko. Sa huling 10 araw, paminsan-minsan lang pumunta si Zhao Feng sa ilang mga pagpupulong, at ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-unawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning at pagsasama-sama ng God Tribulation Lightning dito. Binigyan din niya ng pansin ang mga nangungunang kapangyarihang labanan sa alyansa ng pirata. Ang pinakamataas na battle powers, tulad ng pick-tier kings, ay medyo kulang. Sabi ng batang demigod. Pinagmamasdan din niya ang sitwasyon. Ang mga normal na hari ay malamang na hindi makapagbanta sa mga Void God Realm Emperors. Ang mga shockwaves lamang mula sa pakikipaglaban ng isang emperor ay maaaring magsapanganib sa kanila. Tanging ang pick-tier kings at ilang elite na domain level kings ang maaaring magbanta sa mga Void God Realm Emperor, ngunit ang Pirate Alliance ay mayroon lamang 2 pick-tier kings. Nahanap namin ang mga track ng barko ng Dark Dragon King. Naghihintay ang mga puwersa ng Dark Dragon King sa gitna ng 18 Corners. Ang balita ay nagmula sa ilang mga pirata, at ang mga puwersa ng alyansa ng pirata ay sa wakas ay tumigil sa kanilang pagsulong.
Sa pinakasentro ng 18 corners ay isang malamig na itim na barko na hugis dragon. Ito ay patay-tahimik, ngunit ito ay nagliliwanag ng lubhang mapanganib na aura. Ang barkong ito ay ang barkong pandigma ng Dark Dragon King. Isang barko lang ang ipinadala ng Dark Dragon King. Hihihi, mukhang iniwan siya ng lahat ng kaibigan at pamilya ng Dark Dragon King. Sumiklab ang usapan sa mga pirata. Hindi bababa sa mga tuntunin ng mga numero, ang alyansa ng pirata ay may kalamangan. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ilang iba pang Pirate Kings ay solemn. Ang pinakamahinang tao na sakay ng Dark Dragon Warship ay nasa Sovereign Lord rank. Sa itaas nito ay ang mga half-step na Kings at Void God Realm Kings. Ang Dark Dragon King ay mayroong 6 na Pirate King token, at 4 sa mga ito ay domain level kings. Masasabing lahat sila ay elite. Sa makatuwid, ang aura na nagmumula sa Dark Dragon Warship ay lubhang nakakatakot, at maaari nitong paksain ang ilang normal na 2 star na sekta. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang Void God Realm Emperor pa rin. Sa loob ng isang lihim na bulwagan sa Dark Dragon Warship, Lord mo yun, wala na ang lahat gaya ng inaasahan. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay nakakuha ng higit sa 9 na mga token, ngunit kailangan nilang makarating sa gitna ng 18 corners para buksan ang Pirate Emperor Inheritance. Magalang na sabi ng Dark Dragon King. Bilang isang traidor, alam niyang mas mahirap makakuha ng Pirate King token kumpara sa alyansa ng pirata, ngunit kahit noon pa man, matagumpay niyang natipon ang ilang Pirate Kings at elite dahil sa katanyagan ng isang Void God Realm Emperor. Huwag kang mag-alala, papatayin ko ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang taong pumatay sa iyong foster father, ngunit kailangan mong gawin ang iyong ipinangako. Umupo si Emperor mo yun sa isang trono na may itim at puting damit. Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ng Dark Dragon King. Nagbayad siya ng malaking halaga para kunin si Emperor mo yun, at nangako siya ng higit pang mga reward pagkatapos niyang maging Pirate Emperor, kung hindi, paano niya nakuha si Emperor mo yun? Hanggat kaya kung maging Pirate Emperor at makapaghiganti sa taong pumatay sa aking foster father, magiging sulit ang lahat. Lumitaw ang pagiging mapagpasyahan sa mga mata ng Dark Dragon King. Wala na siyang daan para umatras ngayon. Si Emperor mo yun ang tanging pag-asa niya. Bagamat ang kanilang panig ay may mas kaunting mga hari, walang sino man ang nag-alinlangan na ang isang Void God Realm Emperor ay may kakayahang baguhin ang takbo. My Lord, hindi maganda. Dumating na ang Cold Moon King at ang Giant Shark King. Nagkaroon ng kaguluhan. Pinangunahan ng Giant Shark King at ng Cold Moon King ang 7 domain level kings at halos 20 normal na hari para palibutan ang barkong pandigma ng Dark Dragon King. Ang mga surge ng King Intent at Magnificent Power ay tila nag-freeze sa hangin. Sa loob ng Dark Dragon Warship, bukod kay Emperor mo yun, ang lahat ay nabahala at hindi makahinga. Ang bilang na ito ng Void God Realm Kings ay nangangahulugan na halos lahat ng mga pirata sa Pirate Sacred Land ay dumating na. Ang mga pirata ay hindi karaniwang nagtutulungan. Sa panahon lamang ng pakikipaglaban para sa Pirate Emperor na unawaan ng iba kung gaano kalakas ang kahariang pirata na ito. Hihihi, isang grupo lang ng mga mahihina ang nagsama-sama. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa loob ng Dark Dragon Warship. Shua. Isang lalaking nakasuot ng mahabang itim at puting damit ang lumitaw sa himpapawid, at ang pagdagsa ng Imperial Power ay kumalat sa ilang daang milya at tinakpan ang kalangitan sa isang madilim na pulang ulap. Ang araw at buwan ay tila nakaharang, at ang kapaligiran ay tila baluktot. Parang binura ng kamay ang langit. Boom! Ang walang limitasyong karagatan at ang dimensyon ng kaluluwa ay nagsimulang manginig, at ang mga puso ng lahat ng mga haring naroroon ay nanginginig. Ang kahangahangang kapangyarihan ng mga normal na hari ay nagsimulang magwasak sa harap ng imperial power ng emperor. Para bang isang higanteng bulalakaw ang bumagsak sa mundo ng mga bula. Ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Naramdaman pa ng mga mahihinang hari na kumukulo ang kanilang dugo, at kailangan nilang pilitin ang kanilang sarili na kumalma. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang emperor. Ito ang unang pagkakataon para sa maraming hari na nakilala ang isang emperor. Weng. Habang ang lahat sa loob ng 200 milya ay natatakpan ng madilim na pulang ulap,
Nagsimulang kumilos ang Malaambon at kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kahangahangang kapangyarihan ng mga hari mula sa alyansang pirata ay ninakaw, at hindi sila makakilos sa paraang gusto nila. Ito ay isang pagkakaiba sa intent. Master, itong emperor mo yun ay walang kapangyarihang labanan ng isang bagong emperor. Ang lakas niya ay mas malakas pa sa mga normal na emperor. Naging solemn na ang ekspresyon ng batang demigod habang nakatingin sa madilim na pulang ulap. Ano ang iyong mungkahi? Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Fang. Hindi hihigit sa 30% ang tsansa na manalo ang alyansa ng pirata. Iminumungkahi kung umalis na si Master.